Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang training center sa Quezon City. Bukod kasi sa iligal na pag-recruit, naniningil pa nila ito ng placement fee kahit walang kasiguraduhang makakapangibang bansa ang isang aplikante. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Christmas party na sana, naunsyami pa. Ito ang naging sitwasyon sa isang training center sa Quezon City ngayong araw. Bago pa man kasi magsimula ang kasiyahan, ginulat na sila ng Department of Migrant Workers at ipinasara ang kanilang establishmento. Ang ilang training nga sa center na makikiparty pa sana, inaming nabulaga sila ng DMW at nagtataka din bakit sila ipapasara. Wala po kayong masasabi kung bakit bigla na lang nasara? Nagulat na lang po. Nagulat po kami kasi maganda po yung Pero sabi ng DMW, matagal na kasing minamanmana ng training center. Ang modus kasi nito, rehistrado sila sa TESDA na mag-train ng mga nais maging domestic at factory workers. Pero sinisingitan nila ng pagre-recruit at pagpoproseso ng mga papeles na iligal dahil wala naman silang permit na gumawa nito. Naniningil pa umano ang center ng 80,000 pesos na placement fee at hindi pa sigurado kung makakaalis sa bansa o kung may sapat na dokumento. Yan ay illegal recruitment na kung wala ka sa talaan ng DMW, which is the case here. So yan ang storya dito. Pagka may plano ka mag-offer ng trabaho sa abroad, mangako ng trabaho sa abroad, ay dapat lisensyado ka ng Department of Migrant Workers. Isa rin naman sa nakakabahala, nakapaskil pa ang pangalan ng mga umano'y na-recruit nila at napadala sa ibang bansa pero sa iligal na proseso. Sa pagbusisi din mismo ng DMW, nakita na dito mismo natutulog ang mga trainee. Sa ngayon, 2 pa lang ang lumulutang na naging biktima ng center. Pero panawagan ng DMW, lumapit sa kanila ang nais magreklamo dahil bukod sa pagsasara, patong-patong na kaso din ang haharapin ng may-ari at empleyado ng center. Posible pa itong makulong ng 6 na taon hanggang habang buhay. Baka may mga naging biktima kasi na hindi nila alam, naghihintay pa o umaasa pa, just to reach out para po matulungan namin kayo, maisampa po natin yung kaso. Ito na ang pang-6 na illegal recruitment agency na napasara ng DMW ngayong taon. Nangako naman ng departamento na sa mga trainee na naging biktima ng center, tutulungan nila ang mga ito. May action fund tayo na ibinigay ng batas ng DMW at ng ating Kongreso, ang ating Pangulo, para gugulin ito sa mga nabibiktima ng illegal recruitment, para sa mga biktima ng illegal recruitment. Tapos, financial assistance, livelihood, and potential referral to employment. Luisa Erispe, para sa Bayan.